Magandang hapon po, ito ang News TV Live. Magbibigay ngayon ng pahayag sa media si Pangulong Noynoy Aquino. Kabilang sa mga inaasang tatalakayin ay ang mga paghahanda ng gobyerno laban sa Ebola virus. Panoorin po natin ito. Kakaligtas sa Ebola, nakamamatay kung ipagpaliban ang pagpapakonsulta. Napaka-importante po ang pagkakaroon ng malusog at malinis na pangangatawan at malakas na resistensya. Ito po ang mga bansang apektado ng Ebola. Sorry. Ninervyos ako nung dumating si Presidente. As of November 5, a total of 13,402 cases of Ebola has been reported all over the world. There have been 4,818 reported deaths. Naitala pong Ebola sa bansang Guinea, Liberia, Sierra Leone, Mali, Spain, United States, Nigeria at Senegal. October 17, nawala ito sa Senegal. October 19, nawala naman ito sa Nigeria. Sa maigting na ugnayan ng gobyerno at komunidad, hindi na dumami ang bilang ng kaso sa bansang Mali, Espanya at Amerika. Ito po ang nangyari. Naunahan ng haka-haka. Kinulang ng pag-intindi na kahit mga health workers na dumarating para tumulong ay nangangamba sa kanilang kaligtasan. Nagsimulang Ebola sa bansang Guinea noong December 2013 na i-report lamang ang outbreak March 2014 nang ito ay laganap na sa mga bansang Sierra Leone at Liberia. Kailangang labanan ang Ebola. Kailangan ng maigting na pagbabantay at pag-obserba lalo na kung ikaw ay nanggaling sa Liberia, Sierra Leone at Guinea. Pero hindi porket galing ka doon ay meron ka na. Labanan ang stigma at maling impormasyon. Ang pananakot ay nagbibigay lang ng problema na pwedeng magdulot ng confusion, chaos, and a waste of resources. Nakamamatay ang Ebola pero kayang agapan at pigilan. Handa po ang gobyerno at ang Department of Health, ngunit hindi po namin kayang mag-isa ito. Kailangan namin ang tulong at kooperasyon ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng bawat Pilipino. Nakayanan nating sugpuin ang SARS at MERS-CoV, kaya kakayanin din natin ito. Nagtitiwala po kami sa inyong kooperasyon. Kaya kung may kakilala o kamag-anak na nagmula sa bansang Sierra Leone, Guinea at Liberia, kailangan ng 21 days na quarantine. Ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Nakamamatay kung ipagpapaliban ang pagpapakonsulta. Iligtas ang mga mahal sa buhay, Ebola ay huwag payagang pumasok sa bansa. Fears of Ebola can get a little overblown. This is human, tao lang po tayo, but this serves as an evolutionary purpose. Knowledge is power, kaya dapat gamitin natin ito sa tama. Alamin ang totoo at kung ano ang dapat katakutan at kung ano naman ang dapat suportahan. Tinatawagan po namin si Dr. Lyndon Lisoy para ipaliwanag ang paghahanda laban sa banta ng Ebola. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, Pangulo. Ipapakita po namin sa inyo kung ano yung mga paghahandang ginagawa po natin ngayon, hindi lamang po ng Department of Health, kundi pa kasama po maging iba pong ahensya para labanan po natin ang banta ng Ebola dito po sa ating bansa. Sa kasalukuyan, mahigpit po ang pagbabantay natin sa mga pasaherong dumarating sa paliparan natin at mga daungan ng barko. Hindi lamang po ang OFW ang binabantayan natin, kasama po sa pagbabantay natin pati ng mga turista at kung sino mo po ang bumiyahe na galing po dito sa mga bansang may intense transmission tulad ng Liberia, Sierra Leone at Guinea. Kasama din po sa mga ginagawa natin ay ang pagsiguro na lahat ng pasahero mula sa ibang bansa ay magbibigay ng health declaration checklist. Ito po yung kulay dilaw na form na inaasahan po natin sila at nananalangin tayo na fill upan po ng ating mga pasahero ng naayon at tamang impormasyon ang bibigay nila sa atin dahil makakatulong po ito ng malaki po sa atin sa pagsubaybay po kung sakasakaling magkaroon naman ng problema dito na sana po ay hindi po mangyari dito. Kahandaan ng mga ospital sa pangangalaga ng pasyente sakaling magkaroon ng kaso sa Ebola,
identified na po natin kung saan po sila sakasakaling dadalhin. Meron po tayong mga referral hospitals, meron tayong mga institusyon na nakipag-ugnayan tayo. Kung kaya't hindi po tayo dapat mabigla kung magkakaroon ng kaso dahil alam na po natin on where we're supposed to bring our possible cases of Ebola. Matibay na pakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para maiwasan ang Ebola. Dala po ng pangyayari sa atin ng MERS-CoV noong pong Holy Week, nagkaroon po tayo ng Executive Order number 168 on the creation of the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Nag-umpisa po doon, parang pinractice po tayo at nagtuloy-tuloy na po yung pakipag-ugnayan natin sa ibang ahensya upang sabay-sabay natin at pakipag-ugnayan ng malabanan po ang banta ng Ebola. Malawakang pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang maiwasan ng Ebola tulad na nabanggit ni Dr. Garing kanina. It is true information that we shall be able to prevent Ebola. Sa ngayon po na walang kaso dito, sa ngayon na nasa phase tayo na napaghahanda ng Ebola, ayaw natin magkaroon ng maling pag-aakala, maling karunungan kung kaya dapat na pagpalaganapin natin ang tamang impormasyon lamang para sa Ebola. Noong isang linggo po, nag-umpisa na po ang pagsasanay sa mga health workers kung paano pangalagaan ng pasyente at ang kanilang sarili laban sa sakit na ito. Last week, we started with the DOH identified referral hospital all throughout the Philippines na ni-review natin. Hindi po kasi ngayon lang mangyayari sa kanila ito. Nagkaroon na po tayo ng banta ng SARS noon, H1N1, MERS-CoV at ngayon po ng Ebola. Kung kaya we just need to really review them, walk them through kung paano i-handle ang posibleng kaso. Kasama po sa ating mga tinrained, which was this week naman po, ang mga selected private hospitals na natutuwa po kami dahil nung una akala namin ayaw nila mag-admit ng kaso ng Ebola. Ngayon po handa po silang mag-admit ng posibleng kaso ng Ebola. At next week naman mga LGU identified facilities. Pakikita po namin sa inyo, kasama po ng pagsasanay ng ginawa natin, ay ang pagsusot po ng mga tamang protective gear na gagamitin po ng mga ating health workers. Dalawang klase po ito. May mga question po, sinasabing mali daw ang gear na ginagamit natin. Pero itong mga gear na ito, ang mga nag-train po sa atin ay WHO, they actually trained our health workers at ito po yung kanilang rekomendatong isusuot para malabanan ng banta ng Ebola. Dalawang klase po ito. Ito pong nasa kaliwa ay para sa mga health workers na tatanggap, mag-aasikaso ng mga posibleng kaso ng Ebola. Ito naman po nasa bandang kanan ay mga medtech naman po na mag-handle po ng specimen. Napaka-importante din na ma-protection na sila because they will be dealing with the viruses kung kailangan may protection po sila. Pwedeng tumalikod po para po makita na meron po silang ginagamit na parang oxygen po dahil mas masinsin yung ginagamit po para sa medtech po. Okay? So maraming salamat po. Medyo mainit po. I-excuse na po natin sila. Okay. Thank you. Ito naman po yung mga facilities with trained personnel po natin. Ang verde po ay mga DOH Identified Referral Hospital, 3 po sa NCR at isa po sa bawat region na siya pong una po lang na tatanggap po ng mga posibleng kaso. Now, aside from the DOH retained hospitals, we also identified 22 private hospitals na tinrain naman po natin this week. So meaning, nakapalaganap na po sila sa buong bansa. Hindi pa po kasama dyan yung mga ospital na itatrain naman natin next week, which are the LGU identified hospitals. Lahat ng ospital pong ito na identified natin ay may kakayahan pong mag-handle ng cases. Why? We do not need a special facility to handle the cases. We only need an isolation room. At ang isang ospital, bago tumakbo at maging functional, obligado sila magkaroon ng isolation room. So sa buong bansa po ito na naghahanda kontra Ebola. Bakit kailangan ng 21 days na quarantine para sa ating mga kababayan na nagmula sa West Africa? It's always an issue. Kailangan ba i-quarantine? Bakit kailangan gawin? Nung hindi pa dumarating, sabihin i-quarantine. Nung parating ng ating peacekeeping troops, tatanungin, bakit kailangan i-quarantine? The purpose of the 21 days is simply because it's the incubation period. Ito po yung oras, yung araw na magbuhat po na ma-expose kayo hanggang sa huling araw na inaasahan namin lumitaw ang sintomas kung sakasakaling meron ka ng mikrobyo. At pag lumagpas ka na ng 21 days na wala naman po lumitaw sa sintomas, pwede nating sabihin, we can safely say na wala pong problema dito sa taong ito at hindi po kailanman nagkaroon ng Ebola. Now, why are we doing this with the peacekeeping troops? Hindi po dahil may Ebola sila, kundi gusto sila nating masiguro na wala po sa kanila ang lilitaw na may Ebola, nang sa gayon wala po may infeksyon na pamilya at kanilang mga mahal sa buhay at sa ating mga kababayan po. So, ang quarantine ay ginagawa
sa mga taong posibleng na-expose at ang isolation naman ay ginagawa naman sa mga taong may mga sintomas. So clear po tayo, magkaiba po yan. Quarantine at isolation. Okay? So para sa ligtas na Pilipinas, ang kailangan po nating lahat, kooperasyon at pangunawa, kailangan po nating palaganapin ito. Maraming salamat po. Kung meron daw tanong tungkol sa presentation na karirinig lang natin, you may ask them now. Baka makalimutan nyo. Or forever keep your peace, sabi ng Ginoong Paulo. Yes, Doris. Sir, good afternoon, Mr. President. Doc, I just like to find out, ilan po yung protective gear na meron tayo? Hindi po natin kayang sabihin na sapat talaga ang protective gear. Pero ang kaya nating i-commit is we have enough protective gear to last for at least 3 months na kung sakaling magkaroon tayo ng kaso. And currently, what we're doing now is nakalinya po tayo sa mga posibleng mga bibili ng mga karagdagang pong protective gears. Itong protective gear, itugtong ko na po, Ms. Doris, ay hindi lamang po nasa RITM, nakakalat na po siya sa iba-ibang ospital at kung nagka-problema sa isang lugar, pwede naman natin immobilize yung nasa ibang region nang sa gayon makadagdag po doon sa ospital na may problema po. Yes po. Yes po, sir. Good afternoon, Mr. President. Doc, but you're stressing that we should not be parang hindi man exaggerated yung reaction. Dun sa peacekeeping peacekeepers natin, initially it was said that they will be isolated in a quarantine, in a military camp. And then now, it's on an island somewhere in Luzon. Isn't this parang an exaggeration also? Parang too much fear in it? Well, not really. Yung unang plano kasi sa Kapas, Tarlac. Tapos may nag-voice ng, hindi naman siguro opposition, pero concern. Now, especially for the peacekeepers, about 142. No? Kaya-kaya doon sa isla at wala nang area na magsasabing may concern. Ano ba yung concern sa Kapas, for instance? Business community nila, parang gano'n kagad yung impression, somebody who came from there will already have Ebola and everybody will avoid yung places of commerce in Kapas. So, since kaya ng AFP, para sigurado nang i-lessen lahat ng agam-agam na lahat, pwede na muna dito. But at some point in time, we have 1,700 OFWs, no, roughly. And when they come back, they will have to undergo the same procedure. If we get foreign arrivals, also who transited, who stayed in these 3 countries, for entry, they will be required to undergo the same as our citizens, which is a 21-day quarantine period. No? So, we will be, at some point in time, the facilities in Caballo Island might not be enough. We might also include Corridor or other areas as may be needed. Tsaka yung pati pag-uwi nila, alam naman yung meron ng mandatory repatriation na gera, iba hindi na umalis doon sa mga lugar na may gera dito, hindi rin tayo ganun ka-sure. No? Yung will they go home? Because we're now at the voluntary repatriation stage. No? Will they go home? There are limited capacities on the part of government to force them to come home. But if they do come home, now we want to ensure their health. We also want to assure everybody else that their health is being cared for, watched for, and protected. Sir, Doc, what's the budget for the gear? For RITM requirements ng kanilang paghahanda para sa Ebola specifically, what we have right as a proposal coming from them at 26 million, yung kanilang kit na gagamitin, pati ng PPEs. This is only for Ebola response. Including the personal protective equipment, yung pinakita namin kanina. Yes po, sir. So, 26 million po yung proposal nila. Pero sabi nga natin, magdedepende yan, wag naman, kung magpo-progress yung problema.
May iba pang katanungan hinggil sa presentation, nakatatapos lamang. Celerina. Sir, clarify lang po regarding what you have stated na could we say na if ever yung mga returning OFWs na nanggaling sa mga affected areas, there will be mandatory quarantine in these islands na identified by the government? Hindi pa definite on those two islands, no? Yung how big a group will they become? How big a group will they be when they come home? Normally parang clusters, yeah. Eh, baka hindi umuwi yung 1-7. Kung 1-7 kagad, ganito kalaki facility. Kung groups of 100, 200, or 300, ganito. It depends on the advice, especially from our embassy in Nigeria that handles these three countries, as to how many will be coming home. And in the facilities will be enough, no, to take care of all of them. So sir, iko-quarantine kagad, automatic. The moment they arrive in the Philippines, whether 5, 6 people Yes. from these infected areas. That's a requirement. You come from these areas, no, you are, there's a potential that you could have been exposed to varying degrees. Sa atin, we want to make sure, 1,000%, no, that there is no possibility that you are a carrier and you're introducing Ebola. That's why we're requiring them to go under quarantine. Under also the vestiges of the Quarantine Act of 2004. Sir, sorry, last. Kasi may case sa US na merong, di ba, na she wanted to go out. Can I refer you lang to read the Quarantine Act of 2004, which empowers the state in the interest of public health, no, to isolate or quarantine people suspected of carrying infectious diseases. Thank you, sir. Thank you. Meron pa po bang magtatanong? Pakinggan na po natin ang talumpati ng ating mahal na Pangulo, Kagalang Benigno S. Aquino III. Ay, Never, please sit down. Makasama pa natin kanina sa Giwan. Mga membro ng media, mga minamahal kong bayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Kakagaling lang nga po natin sa Giwan, Eastern Samar kanina. At doon po, personal natin kinamusta ang mga kababayan natin sinalanta ng Bagyong Yolanda. Makalipas nga po ang isang taon, nalulugod tayong makita ang mga pagbabago sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Habang inaasikaso po natin ang rehabilitasyon ng mga sinalantang komunidad dahil sa Yolanda, hinaharap din natin ang panibagong mga hamon sa ating bansa. Pag-usapan po natin ang Ebola virus na disease. Malamang nabalitaan na po ninyo, nagkaroon ng outbreak ng sakit na ito sa West Africa. Nitong Agosto, idineklara na rin ito ng World Health Organization bilang isang public health emergency of international concern. Mayroon na rin pong naitalang mga kaso nito sa ilang mga bansa. At bilang bahagi ng pandaigdigang komunidad, anuman ang mangyari sa ibang bahagi ng mundo, maaaring maapektuhan din tayo. Tandaan po natin, meron tayong tinatayang 10 milyong kababayang naghahanap buhay at naninirahan sa iba't ibang mga bansa. Obligasyon po ng Estadong pangalagaan ng ating mga kababayan, nasa man silang panig ng daigdig. Kaya nga po, bilang ambag ng ating bansa, magkakaloob tayo ng halagang di bababa sa $1 milyong sa United Nations sa pagsisikap na maagapan ang pagkalat ng Ebola virus disease. Nang kumalat po ang MERS coronavirus ngayong taon sa gitnang silangan at magkaroon ng banta nito sa ating bansa, wala tayong inaksayang oras upang pagbutihin ang ating sistema sa pagtugon sakali mang makapasok ang naturang virus sa Pilipinas. Nilagdaan po natin na bagito sa inyo ang Executive Order No. 168 na bumuo ng task force upang tutukan ang suliranin sa pagkalat ng mga sakit na maaaring magdulot ng panganib sa ating bansa. Maigting po tayong nakikipag-ugnayan sa World Health Organization ukol sa mga epektibong hakbang upang mapagandaan at matugunan ang paglaganap ng mga nakakahawang sakit. Sama ko na rin po na nakikipag-ugnayan din tayo sa Center for Disease Control sa Amerika, based sa Atlanta, para nga madagdagan ng ating kaalaman. Okay.
Inalalatag po natin ang epektibong paraan upang masubaybayan ang exposure ng mga kababayan natin sa mga sakit, partikular na ang mga nasa ibang bansa upang mapauwi sila habang pinapangalagaan ang kanilang kalusugan at ng ating kababayan dito. Kaya nang mabalitaan natin ang pagkalat ng Ebola virus disease sa Liberia, nagpasya tayo pabalikin na ang ating 142 peacekeepers na nakadestino doon. Sila po ang mga kababayan nating pinadala sa ibang lugar upang makibalikan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Bilang Commander-in-Chief at Ama ng Bansa, hindi po maatim na hayaan lang silang manatili sa lugar kung saan maaari silang mahawa ng nakakamatay na sakit. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa kanila, maraming salamat sa serbisyo ninyo sa amin, pero bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Hindi ho makapilipino yan. Wala naman siguro magsasabing, hindi ko na problema yan, wala akong pakialam sa kanila. Dahil anuman ang ating pananampalataya, tinuruan po tayong magmalasakit at ituring na kapatid ang ating kapwa. Ang pagbabalik natin sa ating tropa mula sa Liberia ay bahagi lamang ng tukulin ng estadong pangalagaan ang kapakanan ng mga nagmamalasakit sa bayan. Humihingi tayo ng pangunawa sa ating mga peacekeepers, lalo na sa kanilang pamilya. Sa loob ng 21 araw, nabanggit na kanina po, hindi muna sila makakauwi sa sariling tahanan. Pagbabakasunin muna natin sila sa isang isla kung saan maaari sila mag-relax at magpahinga. Bahagi ito na itinakdang proseso ng inyong gobyerno upang siguruhin hindi lalaganap ang Ebola virus sa bansa or makakapasok ang Ebola virus sa bansa. Linawin ko lang po, hindi ibig sabihin na dahil lang galing sila sa lugar na laganap ang Ebola, taglay na rin nila ang virus. Kailangan lang po muna nating tiyaking ligtas na silang makihalubilo sa iba. Quarantine po ang tawag dito. Kanina po, nagkaroon na ng briefing kasalukuyang acting secretary ng DOH na si Dr. Janet Loreto Garin ukol sa Ebola virus at si Dr. Lyndon Lisoy. Inilatag niya ang mga datos kaugnay sa nasabing sakit at ang ating mga inisyatiba upang agapan ito. Bukod sa briefing, mayroon na rin information campaign ng DOH ukol dito. Naway, naliwanagan nito ang marami nating mga kababayan. Kung mayroon man kayong mga katanungan, bukas po lagi ang tanggapan ng ahensya upang bigyan kayo ng kaukulang sagot. Ang ating pong panawagan, huwag nating pairalin ang takot o pangamba dahil sa kawalan o kakulangan ng kaalaman. Gaya po na lagi, sa pagtutulungan at sama-sama natin pagkilos, mas mapapadali at mas magiging epektibo ang katuparan ng ating mga kolektibong layunin. Patuloy naman pong arugain at papangalagaan ng Estado ang Pilipino nasan man siyang panig ng mundo tungo sa pagtataguyod ng ligtas at masiglang bukas para sa ating bansa. Para manigurado lang po ako kanina nung pinakita yung screening procedures natin, hindi lang po yung mga camera, hindi lang po yung personnel, no, pero pati na rin yung mga dokumento papakita sa atin tulad ng mga pasaporte, titingnan at sisiya sa atin kung gumawi kayo doon sa 3 bansa na banggit or na tumira kayo doon para nga masigurado na yung lahat na may tsansa, maski maliit, na baka na-expose, eh hindi maging potensyal na magdudulot ng problema sa ating bansa. At hindi pa tapos yung mga pag-aayos natin ng proseso. No? Pahigpitin pa natin ang pahigpitin yan para masigurado nga ho na hindi tayo magkakaroon itong mga sakit na pag hindi naagapan kaagad, no, ay talagang malaki ang konsekwensya. So, maraming salamat po sa inyo lahat. The President has consented to ask questions from the Malacanang Press Corps. Ang una kong tatawagin ay si Teresa Andrada ng GMA 7. Teresa. Good afternoon, Mr. President. Next week po, inaasahan na pong bumalik yung mga peacekeepers natin from Liberia. Base po dun sa naibigay na update sa inyo ng DOH, sa tingin niyo po, gaano na po talaga kahanda ang ating bansa para po malabanan yung pagpasok ng Ebola virus dito sa ating bansa? Well, insofar as medyo mahaba. Siyempre nag-practice na kami ng MERS coronavirus. No? At siguro nasanay na rin sa akin. Wala pa yata akong naitanong sa kanila, hindi na naisagot. No? So, besides yung alam nila at yung mga kilos na pare-pare natin nakita, tulad nga ng pagsuot kanina ng mga personal protective na equipment, yung mga ospital, yung mga seminar, wala naman silang tinatago. No, palagi ko lahat ng pwedeng gawin, ginagawa na. At yun nga, no, based on the parameters, kailangan may symptoms, etc. No?
Ito yung based on the best current knowledge available. Ito ang necessary steps. Hindi natin invento, no? Yung tumutulad tayo doon sa mga itinuturo sa atin tulad ng World Health Organization at saka ng CDC and others who have already come into contact with this disease. Now, based on all of these latest studies, we have patterned our systems, no, to adapt all of them, to train our people to carry them out, to ensure that this disease is not, is not allowed to come into our country to the farthest extent possible. Ngayon, absolute ba yun? To a large extent, it is, no? Pero kung makakahanap tayo talagang walang konsensyang tao na hindi dadaan sa ating seaport, airport, etc., sa 36,000 kilometer na coastline, baka may danger pa doon. Now, on the other hand, may pamilya siya, pamilya niya in-at-risk. So, yun rin, no? Alam ng mga pamilya ng ating mga OFW, for instance, kung sino nagpunta sa mga lugar na ito, at kung hindi nalaman ng OFW natin, inaasahan natin itong mga pamilya nila mismo magsasabi, kailangan sundan itong mga alituntunin at saka mga patakaran para mailigtas ang lahat. Sir, nabanggit din kanina na yung mga peacekeepers natin will probably be sent to the island para doon muna magpahinga. Sapat po ba yung mga kagamitan doon? Meron po bang ospital? Or sino po yung mga mag-aalaga din habang sila ay naka-quarantine? Yung sa AP, tanda ko sa briefing, di ba? Meron tayong mga doctors na naka-assign. Tinatapos yung mga facilities for them, pati na yung siguro water desalination at saka yung power plant, no? Kung gaano kalaki generator ang dadalhin. Tapos plus yung recreational facilities, hanggang nung extent, no? Hinahanda na. Now, hinahanda or tapos na. Volunteers itong ating doctor, sir, no? Tama ba? Hindi. Volunteers yung doctors assigned. No. Assigned, sorry. AFP doctors assigned. But I don't think we have forced anybody who was refused. Yeah. 90%. Wala naman yata. Yung, again, inulit-ulit nila, hanggang wala ka symptoms, hindi nakakahawa. Tapos yung, baka dapat idagdag natin, no? Yung UNMIL, United Nations Mission in Liberia. Yung personnel, nung nagkaroon ng outbreak, ni-restrict sa kanilang compound. So, na-lessen yung ability na maka-interact sa mga taong pwedeng magkaroon nitong disease na to. So, parang mababa yung chance na na-expose sila. Pero dahil hindi mo naman masabing 0% na chance na na-expose, etong 21, kumbaga pandagdag pa. Mababa yung probability, pero gusto pa natin i-rule out yung possibility. Sir, kung papayagan nyo, isa pa pong tanong. Nabanggit po kanina na 26 million po yata yung budget for the preparations. Will you be That's DOH only. DOH. But will you be asking Congress for additional funds to At this fight? time, I'm made to understand that the funds are sufficient. And in case they're not, I think I can draw on the contingency fund, and at the end of the day, siguro even the President's Social Fund to fund it if necessary. But let us all hope and pray that it will not be necessary. Sir, pwede pa po bang isa? Sige. Sir, with the absence Merry of... Christmas. With the absence of Secretary On, maapektuhan po ba yung kampanya ng DOH to fight the Ebola virus? No, the experts are still present. Yeah, to a large degree, except for Secretary Ona, all the rest of the team are present. So these are the experts, no, that our country has, that have been trained, etc., etc. And they're the ones who are actually operationalizing all the concepts, all of the necessary activities, etc. Thank you, sir. Thank you. The next question will be At yan po ang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa Ebola virus. Ayon sa Pangulo, magdodonate ang Pilipinas ng $1 million sa United Nations bilang tugon sa international efforts kontra Ebola. Dadaan din daw sa 21-day quarantine period ng mga Pilipinong galing sa mga bansang may Ebola outbreak. Tulad na lang ng mga Pilipinong peacekeeper na uuwi mula sa kanilang United Nations mission sa Liberia sa susunod na linggo at dadalhin sa isang isla sa Luzon. Pagdating sa Pilipinas, 21 araw silang ika-quarantine sa isla. Gusto raw matiyak ng pamahalaan na ligtas ang ating mga peacekeeper bago nila makahalubilo ang kanilang mga pamilya. Tinatapos na raw ang mga pasilidad sa isla na paglalagyan sa mga sundalo. Bago ang pahayag ng Pangulo, nagbigay muna ng maikling presentasyon sina Acting Health Secretary Janet Garin at Dr. Lyndon C. Suy sa Ebola virus. Inilahad ng DOH ang mga hakbang ng gobyerno kontra Ebola. Ayon sa DOH, nagpanukala ang RITM ng 26 million pesos na budget para rito.